DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes tayo ngayon, 22 na Setyembre 2025. Magandang umaga Pilipinas, saan man pumpanig ng mundo naroroon ang mga Pilipino. Kamusta na kayo ha? Sa ulo ng ating mga balita ngayong Lunes, kilos protesta sa Maynila na uwi sa kaguluhan, 84 na pulis sugatan, 72 realista naman ang arestado, marami dito mga menor de edad. Mga kawatan sumalisi habang nasa kasagsagan ng kilos protesta kontra korupsyon. 6 katao ang nadukutan kabilang ang isang reporter. Lalawigan ng Bataan idineklara ng DA na bird flu free na. Mga ahensya nakahanda naman sa paghagupit ng Super Typhoon Nando. Klase at pasok sa trabaho sa Metro Manila, 29 na lalawigan sinuspende ng Malacanang ngayong Lunes dahil pa rin sa masamang panahon. 5 lugar sa Northern Luzon nasa ilalim ng signal number 3 dahil naman sa Super Typhoon Nando. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na lumalakas ang Super Typhoon Nando habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Huling namataan si Nando sa layong 350 km east-northeast ng Apari, Cagayan o 360 km east of Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 205 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot na ng 250 km per hour. Kumikilos ito ng west-northwest sa bilis na 15 km bawat oras. 5 lalawigan sa Northern Luzon ang nasa ilalim na ng signal number 3. Kabilang dito ang Batanes, Babuyan Island, Northern at Central portions ng Cagayan, Northern at Central portion ng Apayao at Northern portion ng Ilocos Norte. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Samantala, nakatas din ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Cagayan, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portion ng Mountain Province, Eastern portion ng Ifugao, rest of Ilocos Norte at Northern portion ng Ilocos Sur. Ang mga lalawigan naman na nasa ilalim ng signal number 1 ay ang rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, Benguet, Ilocos Sur. Gayon din ang La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon o yun dyan sa may bandang General Nakar kasama ang Pulilio Island. Ayon sa pag-asa, ang southwest monsoon o habagat naman at ang trap ng bagyo ay inaasahang magdadala ng malakas na hangin at mga pagulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region ngayong araw. Batay sa galaw ng bagyong Nando, patuloy itong kikilos ng westward patungong Babuyan Island kung saan posible itong maglandfall ngayong umaga o mamayang hapon. Kansilado nga po ang pasok sa klase sa lahat ng antas ng mga pribado at publikong paaralan. Ganti na matangkapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa ngayong araw na ito, Lunes, September 22. Sa anunsyo ng Malacanang, kabilang sa mga apektado ng class and work suspension ng Metro Manila,
Abra, Antique, Apayao, Aurora, Bataan, Batanes, Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Palawan, Romblon, Rizal, Tarlac at Zambales. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4, lalo pang pinaigting ng mga ahensya ng pamahalaan ang paghanda dahil sa pagkagupit ng Super Typhoon Nando. Ayon sa Office of Civil Defense, Assistant Secretary na si Bernardo Rapelito Alejandro de Porta, nananatiling nasa red alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang 44 na member agencies nito simula pa noong September 19. Nakipag-ugnayan na rin niya sila sa mga OCD at mga lokal na pamahalaan ng gayon din iba pang mga ahensya para sa agarang pamamahagi ng mga pangangailangan bago at habang nangyayari ang mga kalamidad at hanggang sa pagkatapos. Iginit ni Alejandro, higit na 200 milyong pisong halaga ng food at non-food items ang naiproposisyon na sa magkakaibang mga lokasyon sa bansa. Habang nakastandby na rin ang nasa 88 million pesos na halaga ng medical supplies. Paalala naman ng OCD sa publiko, huwag maging kampante, manatiling handa sa pananalasa ng bagyo na inaasahang magpapalakas sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang Department of Social Welfare and Development ay naka-red alert na rin dahil sa posibleng epekto ng Super Typhoon Nando. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, naka-alerto 24/7 ang DSWD field offices para sa agarang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan bunsod ng inaasahang paglakas ng bagyong Nando. Binigyan din pa ni Asek Dumlao, mayroong 2.6 million ng mga family food packs na nakahanda na sa iba't ibang hubs at mga warehouses ng DSWD sa buong bansa at mabilis itong ipamimigay sa mga apektadong pamilya kung kinakailangan. Sinabi pa ni Asek Dumlao, meron ding 115 million peso standby fund ang DSWD. Nakahanda na rin ang mga sasakyan at mga equipment na maaaring gamitin sa mabilisang disaster response operations. Higit sa lahat, sinisigurado rin ng DSWD na magiging ligtas at sapat ang pagkain ng mga ililikas sa mga pamilya sa mga evacuation center, alinsunod din sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Inabisuhan ni Dumlao ang mga mamamayan na manatiling alerto, makinig sa abiso ng mga lokal na pamahalaan upang maging ligtas sa anumang epekto ng bagyong Nando. Kaya ang pakiusap natin sa ating mga sungki, manatiling nakatutok sa DCRH at sa radyo natin. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin natin ang sitwasyon mula po naman sa Pangasinan. Kasama natin ngayon si Freddy Fajardo, Aris 38, Masantos Yakabasan, check in sa ating makababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya kapusan, Kuyang Angel. Dahil sa inaasang pananalasa ng bagyong Nando dito sa Northern Luzon, naglabas ng Executive Order number 008 series of 2025 ang Pangasinan Provincial Government na nagdideklarang walang pasok ngayong araw ng Lunes, September 22 sa lahat ng antas, private and public schools. Habang alauna ngayong hapon ay walang pasok sa lahat ng pampublikong tanggapan sa pag-obserba ng 33rd National Family Week sa ilalim ng Executive Order number 008 series of 2025 na pinalabas ng tanggapan ni Pangulong PBBM. Samantalang PDRMO Pangasinan ay naka-heightened alert noong pang-Sabado dahil sa paghanda sa bagyong Nando. Ayon kay Ms. Abinix Arenas, Assistant PDRMO Officer, nakapreposition na ang mga kagamitan nila at mga relief goods sa Western, Central at Eastern Pangasinan para sa agarang pagresponde sa mga maapektuhan ng bagyong Nando. Dagdag pa ni Arenas na nag-abiso na rin sila sa mga lokal na DRMO na maging handa at mahigpit ang kanilang paalala sa mga mangingisda na iwasan muna ang pumalaot dahil sa lubhang delikado ang lagay ng karagatan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Sinailalim naman sa state of calamity ang Valencia City sa Bukidnon dulot ng naranasang flash floods. Sa pinakahuling ulat, 5 nasawi, 3 ang nawawala at libo-libo naman ay nilikas dahil sa mga pagbaha. Sa ilalim ng deklarasyon, magagamit na ng lungsod ang 33 million pesos na halaga ng Quick Response Fund para sa relief, recovery at rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Alas 4:15. Handa naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation na labanan ng illegal gambling na pinapalakas ng modernong teknolohiya at ngayon nagbabanta na ng
sa nagbabanta sa integridad ng regulated gaming sector sa bansa. Sa ginanap na pulong kasama ang Asia Pacific Regulators at kung saan dumalo ang PAGCOR, sinabi ni Vice President for Human Resource and Development Dr. Angelito Domingo na bilang tugon sa problema, gumagamit na ngayon ang PAGCOR ng tinatawag na three-prong gaming education framework. Ayon Domingo, nagpatupad ang PAGCOR ng isang education framework na nakatutok sa player education, operator training at public outreach upang tugunan ay lumalakang suliranin ng panlipunan, dulot naman ng iligal na online gambling. Binanggit ni Dr. Domingo na mabilis ang paglago ng online gaming sa bansa dahil sa lawak ng mobile access at matinding paghahilig ng mga Pinoy sa digital device. Pero sabi ho niya, kasama naman sa public outreach ang iba't ibang information campaign, malinaw na mensahe at pakikipagtulungan sa mga regulator, mga NGO at iba pang mga ahensya na ayon sa opisyal ay matagal namang isinasagawa na ng PAGCOR at ngayon ay pinaiigting pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mga tauhan ng UP Police Station, sinalubong ng mga putok ng baril habang nagsasagawa ng operasyon sa UP Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Napasapak sa barilan ang mga tauhan ng UP Municipal Police Station nang maglunsad ng police operation at pasukin ang barangay Kaba-Kaba, UP Maguindanao del Norte. Subalit nasa bungad pa lamang umano ang mga tauhan ng Probar nang salubungin umano sila ng mga putok mula sa isang armadong grupo. Gumanti ang mga pulis hanggang sa makorner ang 8 kabarilang mga sibilyan at naaresto. Kinilalang 8 sa mga aliases nilang Danny, Joven, Freddy, Richie, Danilo, Jimmy, Carlito at Remark. Nabawi din mula sa mga suspek ang mga ginamit nilang baril, isang Garand rifle, 2 caliber 45 pistols at 3 shotguns. Isinailalim na sa custody ng UP Municipal Police Station ang 8 habang inihahanda mga kasong kanilang nilabag. Samantala, Kuyang Angel, sa makahiwalay na operasyon, arestado naman ang 2 gun runner habang nasa aktwal na nagbebenta ng baril sa Datu Unsay Public Market. Nakumbiska ang mga baril na pawang M16 rifles kasama ang lower and upper receivers ng caliber 5.56mm rifles. Kasamang kinumpiska ang sasakyan ng 2 suspek, isang kulay pulang Ford Escape XLT kung saan doon ikinarga ng mga suspek ang ibinayad sa kanilang pawang budel money pala. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 11 minuto makalipas ang alas 4. Ay mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot nyo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tensa Chocolate, Mud and 7-Man Cotton. Gawa po ito ng ACS. Arestado ang 72 rallyista, kabilang ang 20 na menor de edad na nagdulot ng tensyon at kaguluhan sa kasagsagan ng anti-corruption protest sa Maynila kahapon. Ayon kay Manila Police District Chief Brigadier General Arnold Abad, isang grupo ng mga nakamaskarang rallyista ang nagsimulang manulak, manghagis ng bato at may mga babasagin pang mga bote. Gumamit din naman ito ng hindi kaayang-ayang amoy ng likido na hinaluan ng pintura para atakihin ang mga nakaposisyong pulis. Ang mga naarestong individual ay nasa custody na ng MPD para sa paghahain ng kasong malicious mischief, violation of Anti-Barricade Act at iba pang mga offense laban sa kanila. Iginit ni Abad, nakikipag-ugnayan na rin sila sa Manila Department of Social Welfare para sa kukulang proseso at welfare assistance sa mga naarestong menor de edad. Yung iba mga estudyante ho pala ng isang universidad. May tumawag na nanay sa ating kagabi, nakikiusap Yung anak niya daw na pinag-aaral lamang dito sa Maynila, kasama dun sa mga nadampot. Halatang meron ho talagang gumagastos at nag-i-instigate dito po sa mga kabataan ito. Ginamit yung mga kabataan para alam nila hindi makakasuhan Kung sino man itong mga lokong ito, ha? Maawa kayo dito sa mga batang to. Kinumpirma ni NCRPO Chief Police Major General Anton Everin na mga kabataang nakaitim at nakasuot ng maskara ang nanggulo sa Ayala Bridge sa Maynila sa gitna ng malawakang clears protesta.
Sa eksklusibong panayam ng DCRH, binahagi ni Abirin ang naging estilo ng mga naturang kabataan na nagdulot ng gulo hanggang Mindiola. Dahilan para magtamo ng minor injuries ang mahigit na 80 pulis. Marami pong kabataan na kasali. Ang style po nila is may mga mauunang medyo matatanda na kunwari kakampi nyo kami, gano'n ang sinasabi, mga grupo po ng sectoral groups na matatanda. Then all the while makikita mo nagwi-withdraw po sila, iniiwan po nila yung mga kabataan na po ang nambabato at saka nanggugulo. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga kasapi ng nasabing grupo na muli konektado sa isang fraternity. Pangkalahatang naging mapayapa naman o generally peaceful ang ikinasangkilos protesta sa bansa kahapon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, ilang isolated incidents lamang ang naitala at sinikap ng kapulisan na manatiling ligtas ang lahat. Sa kabila ito ng insidente ng pananakit at pambabuto ng ilang realista sa mga pulis at maging sa mga membro ng media. Pati na rin ang pagsusunod na isang trailer truck sa May Ayala Bridge, pagransak sa isang butel sa Recto, Maynila, at ang pagsira sa traffic light intersection ng Recto Avenue at Ligarda Street sa Maynila. Sa pinakuling datos, 49 na individual ang naaresto, kabilang dito ang 39 adults, may 13 minor de edad. Harap sila sa kasong illegal assembly, direct assault, malicious mischief at resistance to authorities. Nasa 70 miyembro naman ng Manila Police District ang nasugatan habang umabot ng 61,600 ang sinasabing bilang ng mga nagprotesta. Sa naturang bilang, mahigit na 33,700 ang sa Metro Manila, habang halos 28,000 naman na mula sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Mahigit na 100 katao naman ang lumahok sa baha sa Luneta, aksyon laban sa korupsyon. Ayon kay Bagong Alyansang Makabayan Secretary General Raymond Palatino, may tuturing na matagumpay ang naturang kilos protesta kontra katiwalian. Iginit ni Palatino na hindi matatapos ang pagkilo sa Mindiola, kaya hindi ng panawagan ng taong bayan para sa pananagutan hanggat hindi natutuldukan ang korupsyon sa gobyerno. Kabilang ito sa mga ipinapanawagan ng publiko ay ang pananagutan ng Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte at pagbagsakin ng mga korap na sistema sa Pilipinas. Pagbibigay diin pa ni Palatino, patuloy namang kakalampagin ang pamahalaan para maipakulong ang mga tiwaling opisyal. At ang kamay ng mga galit sa kurakot! Mga kasama, tagumpay ang ating pagkilos ngayong araw na ito. Sa Luneta, 100,000 katao ang kasama nating bumaha ng protesta. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, binahan ng protesta ang lansangan. Mabuhay ang paglaban ng sambayanang Pilipino! 23 na makalipas ang alas 4, ginamit naman ng mga artista ang kanilang boses para tumindig laban sa korupsyon. Sa isinagawang trillion peso march sa Luneta, Maynila at EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kabilang sa mga nakisa sa protesta ay ang mga aktor at mga host, ganyan din ang komedyanteng si Vice Ganda. Nakita din si Ann Curtis, Catriona Gray, Maris Racal, Rian Ramos, Isa Calzado, Donnie Pangilinan, Julia Barreto, Gabi Garcia at iba pa. Sa mensahe ni Vice Gansa, maraming kinundanin nito ang garapalang korupsyon sa gobyerno at iginiit na tapos na ang panahon ng mga mababait at mga resilient na mga mamamayan. Pareho itong sigaw din na iba pang mga artista na pampanagutin, ikulong, singilin ang lahat ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pinuri naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang maximum tolerance ng Philippine National Police sa kaliwat kanang kilos protesta kahapon kontra katiwalian. Kaugnayan ito ng tensyon sa biklab sa May Ayala Bridge matapos ang agresibong pagkilos ng mga nakaitim, nakamaskarang mga reliyista, ang tapang-tapang, mambato, ayaw namang makilala, tinabunan ng muka. Ayon kay Teodoro, ang mga kapulisan na ipinakalat sa iba't ibang lokasyon ng Kalakang Maynila ay muling i-deploy bilang paghanda naman sa sama ng panahon dulot ng habagat at bagyong Nando. Ang ating pong mga kapulisan ay kailangan din na naka-ready na po yan na tumugon sa epekto ng enhanced na habagat dito sa Kalakang Maynila. At yung iba na pinag-augment sa Metro Manila Police na dumating nga galing sa Region 3 sa Mindiola kanina, kailangan
bumalik na sa Region 3 dahil sila po ang aasahan natin na kasama ng ating mga LGU at saka ng AFP na tutugon sa epekto ni Super Typhoon Nando. No? Samantala, pinasalamatan naman ng kalihim ang organizers ng tinawag niyang lehitimong pagtitipon sa Census Shrine at People Power Monument na niya tumugon sa kahilingang tiyakin ng mapayapang kilos protesta. Ang tanong ngayon sino kayang magmabayad ng sinunog ng motor ng pulis? Kinundina ng Simbahang Katolika ang pagbubulag-bulaga ng ibang ahensya ng gobyerno para pagtakpan ang garapalang katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Bishop Pablo Virgilio Ambo David, presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, panahon na para tuldukan ang immunity at papanagutin ang mga sangkot ng mga opisyal. Ang mga government official natin ay dapat maging accountable sa bayan. Hindi pwedeng kahit ano na lang ang gawin nila. Ay, hindi na pwede yung behavior na impunity na parang hindi sila pwedeng mapanagot sa batas. At kung tayo ay isang marangal at demokratikong bansa, dapat kaya nating mapanagot ang ating mga government official. At tama lang yun sa isang demokrasya. Kasabi nito, inikayat din ni Bishop David ang publiko na makisa sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal at maging mapanuri sa mga pangyayari. Tiniyak naman ng Bureau of Customs ang patuloy na pagsisikap nito para mabago ang imahe ng ahensya sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga reforma sa loob ng kagawaran. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, batid nila ang ilang taon ng pagkakasangkot ng Bureau of Customs sa mga irregularidad at korupsyon, bagay na sinisikap niyang ayusin sa ilalim ng bagong liderato. Sa gitna ito na maring pagkundina ng taong bayan sa garapalang korupsyon sa gobyerno sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Pagtitiyak pa ni Nepomuceno, naririnig nila ang sigaw ng taong bayan at alinsunod sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos, pinalalakas nila ang mga hakbang para sa integridad, accountability at transparency sa loob ng BOC. Samantala, September 21 rally babala sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, detalye ng balita mula kay Raymond Paz. Aris 28 Raymond. Malinaw ang mensahe na dapat ay ayusin ng lahat ng mga taga-gobyerno ang kanilang trabaho at huwag masangkot sa katiwalian. Ito ang deklarasyon ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng mga rally na isinagawa kahapon September 21 laban sa korupsyon. Para kay Tulfo, nagmamasid ang sambayanan at pagod ng mga ito sa katiwalian. Mensahe nila sa gobyerno, baguhin at isaayos ang sistema sa gobyerno, kung hindi, sila ang sapilitang mangagaw at mamahala nito. Pinayuhan nito ang mga politiko at mga kontraktor na isinasangkot sa mga maanumalyang flood control project na isauli na ang pera ng taong bayan. Dahil animoy hinold up o dinukutan ng mga ito ang taong bayan para lamang may pangtustos sa kanilang luho. Libo-libo ang nakiisa sa mga kilos protesta sa Maynila at Quezon City, ganon din sa mga probinsya bilang pagkondina sa mga ghost at substandard na mga flood control project. Ito si RH28 Raymond Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Raymond. Nabiktima ng mga magnanakaw ang 6 na individual sa kasagsagan ng malawakang kilos protesta kahapon. Kabilang dito ang isang reporter ng Bilyonaryo News Channel na si Dexter Ganibe na nadukutan ng iPhone 16 Pro Max. Pagbabahagi ni Ganibe, kinukunan niya ng video sa pamamagitan ng ang pamamahagi ng payong ng CDRRMO nang bigla itong dagsain ng mga tao. Naramdaman niyang tila may tumapik sa kanyang balikat. Ngunit siya lang bahala na lamang niya ito. Nang makabalik sa kanilang mobile ay sala para sana mag-charge ng kanyang cellphone. Doon lang niya napansin, nawawala na ang kanyang cellphone na iPhone 16 Pro Max. Mahal yan, ano ha? Na-issue pala sa kanya ng kumpanya. Hindi, kasi kanina pabalik na ako doon sa mobile dahil katatapos ko lang mag-report. Pabalik ako sa mobile dahil mag-charge dahil nalobat yung aking isang cellphone. Meron pa naman pero mababa na eh. Pagbalik ko doon, nakita ko yung sasakyan ng city disaster na mamahagi ng payong. So kinunan ko ng video, nilapitan ko kasi kukunti pa lang eh. And then maya-maya, biglang dumami yung tao. Interesado ako doon sa storya kasi syempre kailangan ng mga tao yung payong doon sa mga dumadalo sa rally dito sa Luneta dahil sobrang init. So kinukunan ko ng video, maya-maya naramdaman ko parang may
tumapik doon sa tagiliran ko. Siksikan, hindi ko na pinansin. Kumuha lang ako ng video. Yung sasakyan, nasa kabilang side lang ng kalsada. Pagpunta ko sa sasakyan, para i-charge ko sana, wala na. Hindi ko na mahanap yung cellphone. Anong unit? Ito ay iPhone 16 Pro Max na issue ng company. Dapat ipagpatuloy ang malawakang protesta hanggat hindi natutumbok ang mastermind o pinakautak ng flood control scam. Ito ang panawagan ni Senator Bongo makarang lumahok ito sa Trillion Peso March o rally kontra korupsyon sa Davao City. Naniniwala si Senator Bongo na magpapatuloy ang malawakang kilos protesta sa maraming bahagi ng bansa hanggat hindi napapanagot ang utak sa flood control scam. Ayon kay Senator Go, hindi may kakaila ang magulong sitwasyon sa Pilipinas, hindi tulad ng administrasyon ni Mayor Digong kung saan in control ang gobyerno. Sa kabila naman ng kaguluhan sa politika, nakikiisa si Senator Go sa panalangin na makausad naman ang bansa. Lalo pat ang gusto lamang daw ng karaniwang Pilipino ay makapagtrabaho, hindi magdusa sa palagiang pagbaha. Muling nanawagan si Senator Go na dapat managot ang lahat ng mga sangkot na sa niya ay panggagata sa kaban ng bayan. Habang hindi po natutumbok yung mastermind, yung mga buhaya at yung nagpapalaki sa mga buhaya, importante rito, managot po yung dapat managot. Dahil pera po ng taong bayan yan, dapat gamitin ito sa mga mahirap. Kawawa po yung Pilipino habang ganito ang gulong. Sa 6 na taon ni former President Duterte, walang gulong ganito. Kasi in control po siya. Nag-aalala umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansa, partikular na ang laganap na katiwalian. Ayon kay Vice President Sara Duterte, itong inihayag ng kanyang ama nang makausap niya sa pamamagitan ng phone call mula sa The Hague, Netherlands. Iginit ni BP Inday na alarman dating Pangulo sa mga pangyayari ngayon sa Pilipinas at tinatanong din niya nito kung ano ang ginagawang aksyon sa garapalang korupsyon sa pamahalaan. Si BP Inday kasalukuyang nasa Japan para naman sa pagtitipon at pagkakaisa para kay Tatay Digong rally na idinaos sa Sumida City, Tokyo noong Sabado. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing na trabaho ang dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ng amoy pawis at amoy araw? Gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you sa subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At ito na ang ating maswerteng nakadali ng 22,000 na mahiwagang tunog prize. Ayan, si Pilimon Galong ng Santo Domingo, Bambang, Nueva Vizcaya. Naimbag na bigat, Manong Pilimon? Nabigat mat kong hindi. Ayun po, ay kumusta ho kayo dyan? Malakas ang ulan? Wala pa naman po. Wala pa naman. Pero ingat ho kayo dahil nasa signal number 3 yata ho kayo ngayon dyan eh. Oo. Pero bilib ako sa inyo sa dami ng sumagot kayo nakadali ng 22,000. Oo. Ay meron ho ba kayong kamag-anak na nurse o kaya doktor? Wala pa naman po. Wala. Paano niya nadali? Ang tamang sagot lang ho doon lancing device na Lancet na intended para mas tama basahin natin yung tama. Basta lancing at saka Lancet device. Siyempre, lancing, di may Lancet device. Common sense, di ba? Mang Pilimon, ayan First time yung manalo, Mang Pilimon? Opo. Magkano nakarating sa inyo? Magkano? Ha? 22,000, ayan. Saan nyo ho natuntun yung sagot? Po yung misis ko, nagsisearch ng computer. Nagsisearch talaga. Oo. Ayun, lancet needle na inilagay sa lancing device. Ito pala magmula sa Austria, 18th century pa ginagamit, Oo, ayan. Ay, congratulations. Malakas bang signal natin dyan sa Bambang? Opo, sir. Opo. Malakas. Ayan, sige. Ilan ang chikiting? 6 po. 6. Parang nagbilang pa kayo, Baka sumobra.
baka magkulang. Ayan, sige, kumusta? Ano gang gawa ho ninyo? Wala po, sir. Wala. Apay? Ito sa garden. Nagpa-farming. Opo, sir. Nagpa-farming. Ayan, farmer. Ano gang tinatanim nyo? Ano tinatanim nyo? Mga gulay. Mga gulay. Siya, sige. Ingat ho kayo dyan sa Bambang, ha? Relax lang tayo dahil, mukhang malakas tong si Nando. Napaparating. Congratulations, sali lang huli, ha? Opo, sir. Thank you very much, sir. Sige, ingat. Congratulations si Pelimon Galong ng Santo Domingo, Bambang ng Nueva Vizcaya. First time winner ho natin, ha? Nakadali ng 22,000 pesos. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bukas tayo mag-resume ng mga prices ng mahiwagang tunog natin, ha? Siya sa mga may lakad ngayong araw na ito, 4:36. Ay, wala nga palang pasok, ha? Walang pasok ang school at saka mga government offices. Sana all. Magbaon tayo ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family raming compound improved alcoholone. Ayun ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family raming alcohol, parang DCRH, buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family raming alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 21 anyos na lalaking nakainom ng alak nalunod sa Bagak, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Danny? Minalas na malunod ang isang lalaki alas 3:30 ng hapon sa open beach sa Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Kinilala ang biktima na si Junior Ganting, 21 taong gulang binata at residente ng Barangay Sapa, Samal, Bataan. Ayon sa dalawang mga saksi na parehong kaibigan ng biktima, nagtungo umano si Ganting sa malalim na bahagi ng dagat at minalas na nalunod dahil na rin ito sa naglalakihang mga alon. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Bagak sa lugar at matapos masagip ito ay tinangkang isalba ang buhay ng biktima sa pamamagitan ng pagbibigay ng first aid. Dinala pa ito sa Bagak Community Medicare Hospital sa Bagak, ngunit idiniklaran dead on arrival dakong alas 4:25 ng hapon ng attending physician. Batay pa sa investigasyon ng Bagak PNP, bago ang insidente ng pagkalunod dito, ay nagkaroon ng inuman at pagtitipon ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan sa nasabing baybaying dagat at matapos makainom, naligo na ito na napunta sa maalon at malalim na bahagi ng dagat dahilan ng kanyang pagkalunod. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Fake news! Fake news ang kumakalat na balitang magbibitiw umano sa kanyang pagiging kongresista si Ako Bicol Party List Saldico kung pupwersahing pauwiin ng Pilipinas. Sa kumakalat na post online, nakasaad ang umano'y pahayag ng mababatas na kumikustyon sa panawagang umuwi na siya sa Pilipinas sa gitna ng pagkakadawit sa kanyang pangalan sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Nakasaad din sa post na wala pa umanong sapat na kakayahan ng kongresista na makakauwi dahil sa nagpapagaling pa siya at nananawagang wag masyado siyang madaliin dahil hindi umano siya tatakas at na malinis naman ang kanyang konsensya. Ang naturang post ay nagsimulang kumalat bago pa man ang malawakang rally noong pong araw o kahapon na linggo. Kilos protesta laban korupsyon sa Baguio City, nalahukan ng mahigit 5,000 katao. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, naimbag na bigat.
Higit sa 5,000 residente sa Baguio City at Benguet ang nagmarch at nagtipon-tipon kahapon laban sa talawak na korupsyon sa gobyerno dulot ng flood control projects. Nagmarch ang mga demonstrador mula sa hanay ng mga estudyante, religious group at miyembro ng komunidad mula sa Baguio Convention Center hanggang sa Malcolm Square. Ang protesta ay dinumog na malalaking bilang ng mga kabataan estudyante mula sa Baguio at Benguet. Sinaman sila ng mga kinatuan mula sa iba't ibang simbahan, guro at ibang sektor. Isa sa mga nagsalita sa rally, ang ibalang activist na si Joanna Carino na naglahad ng kanyang karanasan na biktima ng pagpapahirap noong panahon ng martial law era sa ilalim ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Inihambing niya ang nakalipas at kasalukuyang administrasyon na kung ano ang puno ay yun din ang bunga. Ayon kay Carino, ang korupsyon ay nagpatuloy at tuloy ang lumala sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inayag din ni Geraldine Cacho, Secretary General ng Tongtongan Piumili, Metro Baguio, ang katulad na sentimiento. Nagbalik tanaw sa 1986 People's Revolution na nagpatalsik sa Remiang Marcos Sr. dahil sa malawakang korupsyon at hindi bulag-an niya ang taong bayan sa mga isyong pinag-uusapan sa gobyerno. Hinamon ni Cacho ang publiko na wakasan na ang political patronage sa tingin ang accountability mula sa lahat ng opisyal sa gobyerno na sangkot sa katiwalian. Ito si RS41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lakay, wala na. Yun na yun. Wala na susunod na mga pagkilos. Wala na, dahil yun lang kahapon talagang sinawayan nila yung kilos protesta dyan sa Metro Manila. Bagaman hindi maghapon ito, ay at least ay naipamaras naman nila ang kanilang hinaing sa ating gobyerno at talaga namang napakasigasig yung ating mga kababayan kahapon na nagpahayag ng kanilang hinaing sa gobyerno at sarinawa ay ayon sa kanila ay matigil itong talamak na korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, particular mga flood control project na talaga namang nalustay ang malaking salapi ng ating mga kababayang mga nagbabayad ng kanilang buwis, Kuya Angel. Walang ulan ngayon dyan? Napakalakas. Malakas? Mula kaninang alas 3 ayon sa ating source kanina, talagang binabayo itong Baguio City na malakas na ulan. Dulot ito ng bagyong Nando dahil ang Baguio City ay nasa ilalim ng signal number 1 kung kaya't yung mga estudyante, mga pupil hanggang high school I believe ay walang pasok ngayong araw na ito, Kuya Angel. Sige, maraming salamat Romy. Ingat, Diyos tigina ha? So yan muna latest na update sa Baguio City. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa sa Seattle, Washington, New Jersey. Sa mga suki natin dyan sa New Jersey. Si Ginoong Jose Ramon Nulod, habang bumibiyahe, nakatutok po sa atin. Magandang umaga din sa, Ma'am Evan lang, dyan sa Las Vegas. Ingat po kayo. At kasama ho kayo sa aming mga panalangin sa tuwing na kasama ng inyong mister. At syempre yung ating mga Midnight Singers na sa San Diego, California. Good morning po sa inyo. Ingat po kayo sa inyong mga biyahe sa mga susunod na araw. Boss Manny, Sir June, Sir Art, Tita Cora, Tita Lloyds, and Tita Cora. Magandang umaga, Pilipinas! Bad news sa mga motorista, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas Martes. Ayon sa Oil Management Bureau ng Department of Energy, ito na ikalamang sunod na linggo ng oil price hike sa diesel at kerosene habang pang-anim naman sa gasolina. Kapag tayo inaasahang tataas ng 70 centavos per liter ang gasolina, 35 centavos naman ang inaasahang taas presyo sa diesel habang 65 centavos ang sa kada litro ng kerosene. Bunsod ng taas presyo sa karagdagang sanksyon ang taas presyo na ito sa karagdagang sanksyon ng Amerika sa Russian oil at ang malawakang Ukraine drone strike sa Russian energy sites.
Wala na talaga. Tapos na niyang bakbakan na yan. Pagdasal ho natin, matapos na't matauhan na ho sila. Limitado sa 100 white beep cards kada istasyon at araw ang may pamamahagi ng Department of Transportation para sa mga estudyante, mga senior citizen at mga may kapansanan. Sa abiso ng DOTR, simula ngayong araw, September 22, kada istasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3 ay may 100 white beep cards at magiging first come first serve ang distribusyon. Umpisang distribusyon mula alas 8. Tatagal yan hanggang alas 5 ng hapon o hanggang sa maubos ang 100 beep cards kada araw habang patuloy na inaayos ng EF Payments Incorporated ang supply ng white beep cards para sa tuloy-tuloy na pagdating nito sa lahat ng mga istasyon ng tren. Higit naman sa 79 kilo ng karte ng manok na pinaghinala ang kontaminado mula sa Albay na kumpiska ng LGU Katarman. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Kinumpiska ng National Meat Inspection Service dito sa bayan ng Katarman Northern Samar ang aabot sa mahigit 91 kilo sa Dries Chicken o karne ng manok. Ayon kay Dr. Ben Morino mula sa Katarman LGU Meat Inspection Team, kinumpiska ang nasabing karne ng manok dahil mishandled o hindi tama na handling sa pagtatransport nito na maaaring maging sanhi daw ng kontaminasyon. Ang nasabing mga Dries Chicken sa kanyang isang truck ay mula ito sa Albay papunta dito sa lalawigan ng Northern Samar. Napag-alaman na inilibing ang mga nakumpiskang manok upang masiguro na hindi ito maibibinta na malaki daw ang posibilidad na ito ay mga kontaminado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4, pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng isang rice processing system. Nagkakahalaga ito ng 61.7 million pesos sa bayan ng Guagua, isang bayan na nagpuproduce ng palay. Ito ay ikalimang pasilidad na nailatag sa lalawigan ng Pampanga sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Tinatawag na RPS2. Ang bagong pasilidad ay mayroong multi-stage rice mill na may kakayahang magproseso ng hanggang 3 tonelada kada oras. Mga makabagong makinarya gaya ng pre-cleaner, destoner, huller, polisher, length grader, color sorter, blending tank at automatic packing machine. Meron din itong dust collection system at air condition control room para maging tiyak ng naligtas, epesyente at malinis ang operasyon. May kasama din itong dalawang recirculating dryer na may kapasidad na 12 tons bawat batch. Ito ay magbibigay ng tuloy-tuloy na pagpapatuyo ng palay kahit sa anumang panahon. Yan ang kinakailangan natin, makabagong teknolohiya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kasama ng Pangulong Marcos sa naturang inaugurasyon, ang proyektong ito ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang lokal na sistema ng pagkain at mapataas ang productivity, gayon din ang kita ng mga magsasaka. Ang pasilidad nito ay pamamahalaan ng lokal na kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. 36,060 na mga magsasaka ng palay na nagtatanim ng halos 60,000 hectares ng sakahan ang tinatayang makikinabang sa 5 RPS na ito dyan pa lamang sa Pampanga. Nagpaplano naman ang Department of Agriculture ng White Revolution. Ang malawak na roadmap sa pagbabago ng agrikultura dinidisenyo upang masiguro ang matatag na supply sa buong taon, partikular na ng murang gulay at mga high-value crops. Pinukaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang kamalayan sa demand, market-enabled strategy upang mapakain ang lumalaking populasyon. Mapahusay din ang kasanayan ng magsasaka na may protected cultivated system. Ikukonekta rin sa mga estratehikong lokasyon ng mga food hubs at ebisyenteng logistics. Ganyan din ang plano na pakikinabangan ng pinakamagandang paglalaanan ng pinakamagandang kasanayan. Gagamit din ito ng angkop na teknolohiya at patatatagin ang social network upang masiguro ang katatagan at kakayahang lumago o lumaki. Nakasentro ang plano ito sa pagtatatag ng bagong food corridors na ilalagay sa mga strategic na lugar malapit sa mga urban markets.
Ang mga lugar na ito ay magtatampok ng greenhouses, refrigerated storage at pinakamahusay na post-harvest system. At papayagan ang mga magsasaka na magtanim ng sa ilalim ng anumang kondisyon ng panahon, palawigin ang shelf life ng mga pananim at mabawasan ang pagkasira. Layunin ng mga pagsisikap na ito na bawasan ang pabago-bagong presyo sa mga bilihin at mapahupa ang pressure ng inflation na inuugnay sa pagkagambala sa supply ng pagkain. Yan ho ang tinatawag nilang White Revolution. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, sa showbiz nga muna tayo. Si Director Joel Amangan umaasang may isa sa pelikula ang nangyayaring karapalang katiwalian sa pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ipinagdiwang ni Direk Joel Amangan ang kanyang 71st birthday kahapon pero hindi nga niya ito sinelebrate dahil hindi raw napapanahong mag-celebrate ng kaarawan sa pinagdaanan ng ating bansa sa ngayon. Sa halip ay nagdirek ang premyadong direktor ng programa sa protest rally na ginanap sa Luneta. Ang sabi pa ni Direk Joel Amangan, mas mabuti dito raw siya mag-celebrate ng kanyang kaarawan dahil lahat daw ay apektado sa matinding korupsyong nagaganap sa ating bansa. Kahit daw ang showbiz ay apektado na rin, lalo na't may ilan pang mga taga-showbiz na itinuturong sangkot sa matinding korupsyong ito. Ang sabi pa nga ni Direk Joel Amangan, sana raw ay may isa sa pelikula itong nangyayaring korupsyon para mamulat daw ang sambayan ng Pilipino. Heto pang pahayag ni Direk Joel Amangan. Sana, meron ka bang gagawin sana ang istoryang ito ay hindi manatilang istorya lamang na hindi pag-usapan. Sana may pelikulang gawin na ang tema ganito. At ipakita ang nangyayari kung paano nililin lang ng mga ibang tao ang bayan at ninanakawan. Sana may istoryang ganun. Para kahit paano may mamulat sila. Para mamulat, para makita, para hindi tularan. Yan ang pahayag ni Direk Joel Amangan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! 51 makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga seafarers natin, sa mga magsasaka, sa mga OFW natin na nandyan sa Hong Kong, Taipei, Taiwan, sa Japan, Macau, kumusta na ho kayo, ha? At doon sa mga papauwi ng Pilipinas, sabi ko nga ho sa inyo, sa tuwi-tuwi na tulungan natin ang mga magniniyog natin at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin po natin ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng dekalidad na kakao beans. At yun po ang pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check din po ninyo yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga ni Dr. Helen Tan, check nyo ninyo sa tangerinechocolate.ph kung ano ang inyong gustong orderin bago pa man kayo dumating ng Pilipinas. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin. Sino daw nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! May panawagan ng Department of Public Works and Highways sa publiko, mga kontraktor at sa lahat ng mga DPWH officers na mag-ingat upang hindi mabiktima ng pekeng tumatawag at nagpapanggap na bilang opisyal ng ahensya. Ito ay makaraang makatanggap ang DPWH Human Resource and Administrative Services ng report mula sa isang individual na nagsasabing siya daw ay isang kontraktor na nakabase sa Nueva Ecija at nakatanggap ng fraudulent phone call mula sa isang pekeng opisyal ng ahensya. Ang nasabing caller ay ginamit pa ng mobile number na 0968-514-4264. Naku, dali mong matukoy. Nagpakilala itong Direktor Vanessa Villanueva ng DPWH Central Office. Sinabi ng impostor na may meeting si Secretary Vince Dizon sa mga kontratista tinangkang magsulisit ng fee para daw sa gustong lumahok.
Sa investigasyon, sinabi ni Direktor Vanessa Villanueva na hindi kailanman siya tumatawag o kaya nag-authorize ng sino man para sa anumang solicitation of peace. Bukod dito, sinabi ni Villanueva na wala ring nakaschedule na meeting sa Secretary Vince Dizon sa mga kontraktor. Ang paggamit ng pangalan ni Direktor Villanueva hindi otorisado, mapanlinlang at masyadong malisyoso. Payo ng DPWH Human Resource Office. Sa mga tanggapan o mga organisasyong nakatanggap na katulad na kaduda-dudang tawag, mangyaring wag i-entertain ang anumang demand, request or solicitation at tratuhin ito bilang fraudulent o unacceptable behavior. I-record ninyo ang kanilang phone number at pagkatapos po ay itawag ho nang sa gayon mapanagot ang mga walang hiyang yan. Ha? Sa Tacloban PNP, sinunod ang maximum tolerance kahit pa pinagmumura ng mga rallyistang rider. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Tacloban PNP sinunod ang maximum tolerance kahit pa humantong sa pagmumura ng mga riders sa kanila. Ito ang sinabi ni Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Noelito Hitigan. Ayon kay Colonel Hitigan, pinagmumura pa sila ng isang rider na gustong dumaan sa nagsasagawa ng rally sa harap ng RTR Plaza at NBI Tacloban. Hindi nila pinapasok dahil nagpaka-single motorsiklo ang mga ito at walang permit at baka makasagasa pa sa ibang nagrarally. Sa kabuuan naman dahil sa maximum tolerance ng PNP naging mapayapa ang rally para ipalabas ang saloobin ng mga ito sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Matapos ang 3 taong outbreaks, opisyal lang diniklara ng Department of Agriculture na ligtas ang lalawigan ng Bataan mula sa highly pathogenic avian influenza. Isang tagumpay para sa isa sa mga pangunahing poultry producing na lugar sa Pilipinas, partikular na sa Central Luzon. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 31, kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Tulorel Jr. na sa mga huling sinagawang surveillance activity, nakita ang kawalan ng infection na naging dahilan upang tuluyan ng iangat ang bird flu status ng lalawigan. Unang iniulat ang kaso ng HPA1 subtype H5N1 sa Bataan noong 2022. Pansamantalang naresolba ito pero muling lumabas ang outbreak noong 2023. Partikular na sa mga duck farms sa Pilar noong Abril at sa lungsod ng Balanga noong Nobyembre. Noong Mayo ng 2024 naman, apektuhan din ang isang quail farm sa Hermosa. Nakipagtulungan ng provincial government sa DA at Bureau of Animal Industry upang magpatupad ng mas mahigpit na disease control protocol gaya ng stamping out, quarantine measure at disinfection ng mga apektadong lugar. Kabilang din ang surveillance ng blood sampling at virus testing sa mga domestic bird. Bagamat dineklara ng bird flu free ang Bataan, nagbabala naman ng DA na maaaring bawiin ang status kung magkakaroon ng panibagong kumpirmadong kaso. Isang bird flu sa nakagagambalang sakit sa hayop ngayon sa usaping pang-ekonomiya, lalong-lalo na sa poultry sector na nagsilbing haligi ng kabuhayan sa mga kanayunan at seguridad ng pagkain sa bansa. 57 makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagbukas ng bagong tanggapan naman ang SM Development Corporation sa Worldwide House sa Hong Kong. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong, ha? Ito'y bilang pagpapalakas ng presensya sa Hong Kong ng SMDC at patunay matatag na suporta nito sa mga komunidad ng mga overseas Filipino worker at mga Pinoy investors dyan po sa Hong Kong. Ayon kay SMDC Executive Vice President Grace Santa Ana, hindi lamang isang sales hub ang bagong opisina kundi magsisilbing tulay para sa mga Pilipino dyan sa abroad upang makakonekta sa kanilang mga pamilya. Ang pagbubukas ng bagong tanggapan ay kasabay ng ginawang brand refresh ng SMDC na naglalayong palawakin ang kanilang merkado at gawing mas accessible ang kanilang mga serbisyo. Isa sa mga pangunahing bahagi ng pagbabagong ito ay ang 3 bagong segment ng kanilang mga produkto. Kabilang dito ang SMDC Heights, SMDC Nature at SMDC Symphony Homes. Maganda umaga, Pilipinas!
Ay, 2 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi po mga kwentong gotsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog, kaya napapanumbalik ang sigla ng ating immunity. Pagka magandang tulog, syempre, kompletong tulog, napapalakas nito ang ating katawan, nalalabanan ng puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po may mga katanungan, may mga concerns, po pwede kayong tumawag o mag-text sa 0931-033-2871. Meron pong mga medical experts na nakastambay dyan, ha? Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug, at Curamed. At ito pang magandang balita. Kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alimang Mercury Drug Store, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalalang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Grace Castañeda muna mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Grace, kumusta na si Nando? Magandang umaga po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Si Bagyong Nando po napanatili pa rin niya yung lakas nito at as a super typhoon. Patuloy po itong binabaybay yung karagatan at ngayong araw ay papalapit na nga po ito sa area ng Babuyan Island. So expect po natin ngayong araw po ito yung dadaan na dito sa area ng extreme northern Luzon. So today din po natin mararamdaman yung peak ng epekto ni Bagyong Nando in terms nga po dun sa mapaminsalang hangin and also yung mga pag-ulan at yung risk din po natin sa karagatan. So huli nga po itong namataan sa laing 245 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Taglay nito pa rin yung lakas ng hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po yung wind signal number 5 nakataas sa northern portion ng Babuyan Islands at wind signal number 4 naman sa southeastern portion ng Batanes, rest of Babuyan Island at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, wind signal number 3 sa rest of Batanes, northern and central portions of mainland Cagayan, northern and central portions of Apayao, and sa northern and central portions ng Ilocos Norte. Samantala, wind signal number 2 sa rest of Cagayan, Isabela, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union at wind signal number 1 naman po sa Quirino, rest of Nueva Vizcaya, rest of Benguet, rest of La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon at sa bahagi din po ng Polillo Island. So mapaminsalang hangin nga po yung dala nito ni Bagyong Nando, lalong-lalo na sa mga areas natin under wind signal 3, 4, and 5, and generally nga pong malakas na hangin yung dala nito. And yung ganito pong kalakas na hangin, no, makakapagtumba po ito ng poste, ng puno, makakasira ng mga structures, and also ng mga pananim. So paalala po sa ating mga kababayan, doble ingat pa rin po tayo, and sana po nakapaghanda po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa malaking area ng Northern Luzon, sa mga dala nga pong epekto nito ni Bagyong Nando. Samantala, sa mga pag-ulan po, no, expect din po natin meron tayong mga pag-ulan na mararanasan lalong-lalo na po sa area ng extreme northern Luzon and dito nga po sa may area ng Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces, Abra,
At sa area din ng Apayao, more than 200 millimeters of rainfall po yung na-expect po natin ngayong araw. Dulot nga po ni Bagyong Nando, samantala 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa La Union, Kalinga at Isabela, and 50 to 100 millimeters of rainfall naman po sa rest of northern Luzon, maging sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Zambales. So muli po, doble ingat naman sa mga kababayan natin dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa storm surge warning naman po natin, meron tayong high risk ng storm surge sa mga exposed coastal localities ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities, wag po tayong lumangoy, maglakbay dagat, and also yung pangingisda. Kaya po muli, makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod naman po dito, yung habagat po, magdudulot din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, kung saan meron din po tayong mararanasan na 100 to 200 millimeters of rainfall sa area ng Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa Metro Manila, maging sa Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, maging sa area din po ng Palawan. So expect po natin, dulot din po ng habagat, meron din po tayong mga bugso ng mga malakas na pag-ulan na mararanasan dito nga po sa Metro Manila, maging sa area din ng Southern Luzon at ilang areas pa ng Visayas at Mindanao. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan para nga po sa epekto nitong habagat and also lalong-lalo na ni Bagyong Nando. So expect po natin, no, for today, lalapit or maglalandfall itong si Bagyong Nando over Babuyan Islands. Mamayang tanghali po yan or early afternoon, and then lalabas ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning. Bukas pa? Yes po. Nakita po natin, for today po yung atatahakin niya yung buong area ng extreme northern Luzon, then tomorrow po lalabas siya ng ating area of responsibility. Improve weather na tayo bukas sa Metro Manila? Sa Metro Manila po tomorrow, kung meron po tayong mga pag-ulan na malalakas, mostly nasa umaga po, and then yung within the day po or throughout the day, kung meron po mga pag-ulan, scattered po ng mga pag-ulan yung mararanasan natin, less na po kumpara sa mararanasan po natin ngayong araw. Pero may paparating na panibagong LPA, oh? Yes po, meron din po tayong monitor na LPA sa labas ng PAR, and ina-expect po natin na nakita natin na papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility by Wednesday. Wednesday pa? Yes po. May isang araw na let up, ha? Anyway, Ma'am Grace, ingat kayo dyan, ha? Vitamin C, huwag kalimutan. Dahil alam naman natin pag ganitong panahon, wala kayong tulugan dyan. Thank you, Ma'am Grace. Ingat. Maraming salamat po. Mag-ingat tayong lahat. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Isama din ho natin sa ating panalangin sa tuwi-tuwi ang ating mga kaibigan yun po sa Pag-asa, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Muli namang nagpaalala ang Department of Health sa publiko na matindi pa rin ang banta ng leptospirosis ngayong taon, ha? Yung pinsalang dalaho ng mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga dumadali sa flood control, ang tawag naman doon, mga kleptospirosis. Sa harap ito ng inaasahang pagbaha, dulot po naman ng Super Typhoon Nando. Payo ng ahensya upang maiwasan ang impeksyon, iwasang lumusong sa mga tubig baha, agarang magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas ng anumang sintomas. Sa pinikuling datos, sumabot na ng 5,430 ang bilang ng mga naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa mula nang ideklara ang panahon ng tagulan nito lamang Hunyo. Kaya kung may mga lakad tayo ngayong araw nito, magbaon din ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga household, sa ating mga emergency kits. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol.
Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 508. Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Sa mga nakakalimot, Lunes pa lang tayo ngayon, ha? Wala lang pasok. Dahil sa bagyong Nando. 22 na tayo ng Setyembre 2025, tuloy pa rin ang campaign at election period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito'y kahit sinuspende ng Commission on Elections ang paghahanda nito para sa halalan sa susunod o kasunod naman ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act. Yan man, ayon kay Kamalik Chairman George Garcia, nakadepende pa rin ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa nakabimbing petisyon kung matutuloy bang eleksyon sa BARM sa October 13. Sana ma-resolve na ito sa lalong madaling panahon. Pinatawa naman ng mahigit 100,000 pisong multa si Judge Arlene Lirag Palabrica dahil sa manoy kanyang sexiest remark sa kapwa nito maestrado. Sa desisyon ng Korte Suprema, napatunayan guilty sa simple misconduct si Palabrica dahil sa kanyang sexiest na pahayag laban kay Judge Carmel Hill Grado na sa isang pampublikong pagdinig. Kaugnay ito ng pahayag sa isinampang kasong domestic violence ni Judge Grado noong 2020 sa kanyang dating partner, kung saan sinabi ni Judge Palabrica ang mga pahayag na babae lang talaga tayo na niloloko ng mga lalaki. Yan ang masakit na katotohanan kahit pa sabihing merong women empowerment. Ikaw ang kawawa dito dahil ikaw din ang masisisi. Sa desisyon ng Korte Suprema, partikular na ng 3rd Division, binigyan din na ang nasabing pahayag ni Judge Palabrica hindi lamang pag-atake kay Judge Grado, kundi sa mga kababaihan. Punto ni Associate Justice Henry John Paul Inting, sa kanyang desisyon, walang lugar sa judicial forum ang stereotype na pagturing sa mga babae bilang mahinang nilalang. Maganda umaga, Pilipinas! Sasalang naman sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ay matapos ang isang buwang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa General Appropriations Bill. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, wala munang committee hearing sa kasagsagan ng plenary debates at lahat ng miyembro ng Kamara ay dapat nasa plenaryo tumulong sa pagbusisi, pagsilip sa national budget. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan na, nang sa gayon masiguro ho natin na napapangalagaan natin ang interes ng ating mga kababayan dito po sa ating ipapasang budget. Hindi magkakaroon naman ng mga insertion, ano ha? Oo, pero alam ho ninyo, meron ho tayo nasagap na isang napakabaluhang impormasyon. Meron palang isang district engineer, napakagaling. Napakagalitong district engineer na ito. Nasa NEP pa lang, nasa expenditure program pa lamang ang isang project, ipinapabid na niya. Sipag ang sipag nitong DE na ito ha. Nasa NEP pa lang, ipinapabid na ang project. Ayun, kaya ang dami-dami tuloy ng mga sumasakit ang ulo ng mga kontraktor. Yan ha. Kailan kayo ito iimbestigahan din ha. Malapit na. Huwag kang mag-alala.
Tapos, isa din sa mga sinasabi niyang panggagalingan daw ng mga proyekto ay unprogrammed funds. Kaya tama talaga na yung mga unprogrammed funds na yan matanggal na at mabusisi ng gusto, ha? Kaya nga tayo nasa zero line budgeting, di ba? Nang sa gayon, masiguro na lahat nakaprogram. Bakit ang laki-laki ng pondo para sa mga unprogrammed funds? Ayun, ha? Kaya yun sa mga, yung mga contractor na sumali sa mga bidding ko, nga. Ayan, ha? Nananalangin na lamang sila na sana kunin na ni Lord. Ang naturang district engineer, ha? Lupit, ha? Ang clue. Basta marami siyang 7-Eleven stores, ha? Yung ibang 7-Eleven stores niya nandito sa may bandang Cavite. Ayan, ha? At saka pala ang lakas ng loob nitong mokong na ito. Alaga siya ng isang kontrobersyal na party list contractor din. Ba? At alam ba ninyo yung contractor na yon, ha? Yung contractor na yon. Maniwala ba kayong napakabait nito sa mga DE? Noong pang-uso yung MBUC, yung motor vehicle, motor vehicle, yung ginagamit natin sa nagbabayad tayo nito MBUC. Yung nangangalaga yung road board. Alaga nito, mga opisyal ng road board mula sa 2 rehiyon dyan sa Visayas. Napakabait ho nito sa mga district engineer. Mini-meeting niya sa mga hotel. Ayan. Doon sila nagmi-meeting. Siyempre, may chibog. Masarap na chibog. Oo, may mga lobster, may mga mura kasing seafoods doon Ayan, ha. Tapos, doon na rin siya mag-share ng kanyang mga nakolekta na tongpats. Ayan, ha. Mahilig sa tito Oo. Bukod sa chibog, tongpat share, meron din daw chicks. Ayan, ha? Kaya naman pala ang babait ng mga DE. Pagkatapos, ang pang-apat na transport via chopper. Ayan, ipinahatid niya sa helicopter ang kanyang paboritong mga DE. Abaw, linti, mauswagid ka mo sini. Ayan. Ay, sus may Ginoo. Pero kaya kamalala, malapit-lapit na po silang ma-unmask, ha? Alam na po ito ni Secretary Vince Dizon. Maganda umaga, Pilipinas! At teka, lubusin na natin. Andito na lang din tayo ha? Alam ba ninyo na meron ho dating project, yung Bridge to Nowhere? Alam ba ninyo wala na yung Bridge to Nowhere na yon? Yan. Wala na yan. Wala na yung Bridge to Nowhere na yan. Ginastos yan. 23 million lang ho naman yung Bridge to Nowhere na yan yan po ay matatagpuan dati dyan po sa Bontoc, Southern Leyte. Hindi naman yan Ghost Bridge kasi meron Hindi siya Ghost Project. Merong Ghost River. Wala pang ilog, nilagyan na ng tulay. Ganyan kagaling yung district engineer, Diyan sa Bontoc, Southern Leyte noon. 23 million ho ang ginastos dyan. Wala na siya ngayon. Ayan. Tinanggal na ho. Ayan. Maayos na ho siya ngayon. Daan na uli siya. Daan na uli siya. Ayan Wala na ho yung tulay. Kasi hindi naman ho talaga dumating yung river. Mahirap yatang maghukay ng ilog. Baka akala nyo. Ayan. Natauhan din sila. Siguro sabi nila, ay, mahirap palang gumawa ng ilog. Baka mahalata tayo. Ay, sus may Ginoo to. Ayan. Dito naman sa Quezon City, alam mo ninyo, nakakatuwa si Mayor Joy, ha? Naglabas ho ng listahan si Mayor Joy. Kung ano naman yung mga lugar sa Quezon City na may pagkalalaking mga flood control funds. Ayan, listahan ng mga distrito ng Quezon City na may mga flood control project pero hindi naman kasama sa mga flood-prone areas. Lupit, lalaki ng pondo na tinanggap nitong mga hinayupak na ito, 20%, sabi ni Mayor Joy, 20% ng 331 flood control project ay ginastosan ng 17 billion. 305 out of 331 not aligned with city master plan. Yan ho yung listahan yung pinakita ni Mayor Joy. Mayor Joy, di ba? Nakikita niyo naman yung listahan na yan pagka nagkakaroon ng meeting for economic development. Pinipresent naman yan. Ibig nyo sabihin, absent kayo nung magkaroon ng ganyang presentation. Tama sasabihin nyo ngayon, mga congressman ko kasi may kagagawan yan.
Mayor Joy, relax lang kayo. Di ba? Baka mamaya, turo din kayo. Ayan, congratulations sa ating mga kongresista dyan sa Quezon City. Wala kayong flood, pero meron kayong flood control project. Ayan. Kaya ang tanong natin, kaninong bahay ito? Ayan, parang pass-over ngayon, di ba? Pass-over. Ang mga bahay lalagyan ng krus para huwag silang maatake nung espiritu na ipinadala para mapatay yung mga eldesan ba yun, di ba? Oo. O ngayon, may mga bahay na ganyan ngayon. May balot na mga tarpaulin. Nahihiya sila na magandang bahay nila. Kaya binabalot ngayon ng tarpaulin. Ayan, Saan ba yan? Nasa White Plains daw yung isang bahay na yan. Sabi nila, yan daw po ay bahay ng isang congressman. Pagka nakakita ho kayo ng bahay na balot ngayon ng tarpaulin para bang pangregalo, asahan ho ninyo politiko o kung hindi, kontraktor ang may-ari niyan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, tuloy awang-awa ako sa Pilipinas May nabasa na nadaanan akong report Sa Vietnam pala, ang bisita nila umaabot ng 14 million international visitors as of 2025. Ang Pilipinas, meron lamang 3.96 million. Mas mababa pa kung ikukumpara noong 2024. Ang isa sa mga pangunahing dahilan, napakaganda ng kanilang mga airport. Ngayon lang tayo nag-inbound. Yan ang airport ngayon ng Vietnam. Yung Long Tan International Airport. And operational na daw yan by March 2026 kung saan magkikater sila ng 25 million visitors. Lupit ganda Samantalang dito pero at least ngayon kahit paano nag-i-improve na pag pumunta ka ng isa sa mga pinipilahan talaga doon yung Tunying's Restaurant Tunying's yung bake shop ni Tunying. Haba ng pila ka Tunying, mga 2 kilometro kuminsan Tunying masarap yung kalabasa empanada ensimada. Ano pa? Ang Indonesia, di ba? Ang tindi din ang kanilang investment sa hindi lang Bali, Ang Thailand, nag-invest din sila sa kanilang airport at sa inland airport, Ganun ang investment nila. Singapore, safe and clean. Ganun din sa Japan, di ba? Kakainggit, dito sa Pilipinas, ang budget natin for tourism, 3.7 billion for 2026. At ang top visitor natin ay mga Koreano, kaya lang down to 35% sa kasalukuyan. Bakit ho? Hindi rin ho naman ang ginagawang panggigipit natin doon sa mga turistang mga Koreano dito sa Pilipinas. Kung alam nyo lang ho yung mga nakakarinding mga kwento. Ayan iba naman daw kasi ang Vietnam sa Pilipinas, archipelago tayo, ang kanila ibong landmass. Hindi ho, ang tourism natin mas advanced actually. Dapat mas marami ho tayong mga beaches dito. Diba? Kaya lang, talagang pangit ang airport natin, diretsahin na nga natin. Maganda umaga, Pilipinas! Ipagbabawal na simula sa susunod na taon ang pagsusuot ng face mask sa pagsasagawa ng operasyon ng mga law enforcement officers sa California. Sa ilalim ito ng No Secret Police Act na naligdaan ni Governor Gavin Newsom na naglalayong protektahan ang mga imigrante ng California. Nag-ugat ang nasabing hakbang sa malawakang pag-aresto ng mga immigration at custom enforcement officers o mga ICE officers sa Los Angeles nang walang malinaw na pagkakakilanlan. Minamandato rin sa ilalim ng nasabing batas sa California ang pagsusuot ng ID o badge para matukoy ang pagkakakilanlan ng isang opisyal habang nagsasagawa ng kanilang tungkulin, maliban na lamang kung sila ay nagtatrabaho bilang mga undercover agents. Nakasa din sa nasabing batas ang pagbabawal sa mga ICE na pumasok at mag-imbestiga sa mga paaralan, mga daycare center, mga ospital at iba pa ng walang warrant o coordination. Maganda umaga, Pilipinas! Asa na yun? May isa pa akong kwento. Ito. Maganda ito, bago tayo mag-commercial break. May kakayahang makalikha ng dam ang grupo ng mga hayop na tinatawag na beaver sa loob lamang ng 2 araw.
Ito ang natuklasan sa Czech Republic kasunod ng ginawang pagdedeploy ng 8 beaver sa isang birdie area na isang protected landscape area. Dahil dito nakatipid ng umaabot sa $1.2 million ang Czech Republic sa isinagawa nilang anlay free construction project. Hindi po ghost flood control. Ito ay free construction project. Wala tayong beaver dito. No? Marami sa atin dito, buhay at unggoy. Ang beaver ay isang uri ng hayop na kabilang sa pamilya ng mga rodents at kilala sa kanilang kakayahang magtayo ng dam at tirahan sa tubig. May 2 pangunahing uri ito. Ang isa ay North American beaver at yung pong tinatawag na castor fiber o mga Eurasian beaver. Secretary Vince Dizon, baka maganda mag-alaga na lang tayo ng beaver dito sa Pilipinas. Ano? Hindi si Justin Bieber. Mga beaver talaga, makatutulong para sa flood control. Mantakin nyo, nakalibre sila ng malaki para magtayo ng flood control sa isang protected landscape area dyan po sa Czech Republic. At least yung beaver naman kasi may konsensya. Yung mga buhaya dito malupit. Diba? Nung magsabog yata ng konsensya ang Panginoon kung hindi binabangungo, tulog. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas sa alas 5 na umaga. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Walang pasok ang mga estudyante at matanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilan pang mga lugar na apektado ng Bagyong Nando. Maximum tolerance ang ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of the Interior and Local Government, partikular na kay Secretary John Vic Remulla at sa mga law enforcement authorities para masigurong mapayapa at ligtas ang malawakang kilos protesta. Ngunit ang sinumang lalabag sa batas at magdudulot ng kaguluhan dapat naman hulihin. Sa gitna ng nangyaring kaguluhan at karasang dulot ng biglang pagsugod ng ilang relihista sa Ayala Bridge at Mendiola, na panatiling matatag at disiplinado ang mga pulis sa kanilang tungkuling pairalin ng batas at kaayusan. Ang ilan sa mga sumugod ay nakasuot ng maskara, karamihan ay nagtakip ng muka. Walang kabog-abog silang naghagis ng bote, bato at kung ano-ano pa sa hanay ng mga pulis. Ang sana ay mapayapang pagpapahayag ng galit sa korupsyon na bumabalot sa flood control project ay nawi naman sa mainit na konfrontasyon ng dagsain ang lugar ng mga may hawak na bato at nagsisisigaw ng pagbibitaw ng Pangulo. Wala din pagkakakilanlan ng kanilang hanay. Mismong sa Secretary Remulla nagtungo sa Mendiola para masigurong maibabalik agad sa ayos ang sitwasyon at tama din ang handling ng kapulisan sa operasyon. Sinabi naman ni Remulla na ayon sa kanilang impormasyon, balak ng 21 nahulang relihista na sumugod sana sa palasyo at magsunog. Ito sa nahuli ay minor de edad na ililipat sa DSWD upang ma-interview at masigurong mapapangalagaan ang kanilang karapatan. Ang malawakang kilos protesta na ginanap kahapon September 21 ay nilahukan ng iba't ibang grupo. 2 malaking pagtitipon ay ginanap sa Luneta sa Maynila at sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa mga organizer, alas 2 ng hapon ang rally sa Metro Manila, pero yung main event at tinawag din nila itong trillion peso march. Ayan, mismo ang pamahalaan nagpahayag ng suporta sa naturang pagkilos. Magandang umaga, Pilipinas! Teka, mamalengke nga muna tayo dahil ang presyo daw po ng manak sa Sangandaang Market, bumaba, pero ang presyo ng gulay mataas pa rin. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Angel, kung merong mapaglaro itong presyo ng manok. Ito yung pabago-bago, araw-araw Kuya Angel. Nung nakaray pumalo ito ng 240, ngayon naman ay muling bumaba ng hanggang 220 pesos yung bawat kilo. Habang itong baka, ito yung patuloy na ang kanyang presyo ay hanggang 450 pa rin. Habang itong baboy, tumaso naman ng 10 piso. Nakaraan ay bumaba ng 350. Ngayon naman, Kuya Jel, ay tumaas ng 360 pesos.
Yung pork chop ay 360 pesos din. Habang itong giniling ay 360. Yung patahulihan at unahan ay bumaba naman ng 330 mula sa dating 340. Pero yung Gempo, tumaas ito ng 20 pesos. Muling pumalo ngayon ng 400 pesos bawat kilo. Yung kambing ay 500 pesos pa rin. Sa presyo naman ng isda, nanatiling 320. Itong bangus dagupan. Ibig sabihin, 30 ang ibinaba nito kumpara nitong mga nakaraang 2 araw. Ang galunggong ay bumaba naman ng 280. Habang itong yellow bean ay 260 pesos. Kapag ikaw naman ay mahilig sa mga pusit, ang pusit lumot ay bumaba ng hanggang 220 mula sa dating 340. Habang itong pusit kilawang ay 220 rin. At tumaas naman ng 20 pesos itong pusit pang calamares ay pumalo ng 260. Ang tilapiyang Batangas ay bumaba naman ng hanggang 20 pesos. Nasa 160 ngayon. At 100 naman itong tilapiyang galing ng Bulacan at galing ng Pampanga na nakarang araw lamang ay pumalo ng 140. Itong bisugo, 240 at ang lapu-lapu naman ay 240. Habang itong salay-salay ay 240. Ito yung parehas na masarap sa pagsigang. Itong gulay ko yung Angel, itong palaya ay nasa 140 pesos pa rin. At ayon sa mga vendor ay nasa mas tatas pa ito. Lalo na yung mga nagkukunan na supply ay posibleng nasa lanta ng bagyo. Ang kalabasa, ito yung bumaba uli ng hanggang 40 pesos. Ang kamatis, ang mataas ko Angel dahil 100 hanggang 120 kilo. Ang labanos, 70 pesos. Abang yung talong, nasa may mga 50 pesos pa rin hanggang 80 pesos. Ang sibuyas, 150 habang ang bawang 160. Yung sayote ay pumalo uli ng 70 pesos bawat kilo. Repolyo, 80 hanggang 100. Ang carrots, 220 pesos. So 10 piso yung binaba nito. Ang pechay bagyo, 80 pesos pa rin. Habang 80 pesos din yung pechay Tagalog. Yung patatas, pumalo uli ng 70 pesos, 10 piso itinaas. Ang siling labuyo, ito yung naglalaro sa 500 hanggang 550 pesos pa rin. Yung siling panigang, ito yung bumaba presyo, nasa 120 pesos. Baguio beans, 140. Broccoli, yung sabing imported ay 450 at 300 naman yung local. Siling makopa with fever, 280 hanggang 320 pesos. Samantala sa mga presyo naman ng bigas, mula 40 hanggang sa 70. Merong 80 dinurado, 160 naman yung red rice. Habang yung bigas Japanese rice ay 64 hanggang 70 pesos bawat kilo. Habang dinurado, 80 pesos. At ang pinakamagandang klaseng bigas ay 80. Samantala yung malagkit ko Angel, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report. Wala pa rin dito sa Candad Market sa Caloocan. RS13, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Ito, malinaw, walang price increase. Doon sa mga gustong magpasalubong ng tangerine chocolate, as is ang presyo. I-text po ninyo ang 0919-095-5935. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, nahakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, process para maging tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. I-check po ninyo sa 0919-095-5935. O dyan ho kayo mag-place ng orders. O dili kaya mamili ho kayo ng mga variants ng tangerine chocolate. 10 yan ha. Mahigit 10 pala na ginamitan po ng mga raw material na galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ng Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ito 100% gawang lokal. But taste and looks global dahil tinulungan ng DTI at ng DOST. Kaya pakiusap niya sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga Pilipinong pabalik ho ng Pilipinas, tangkilikin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Yamang marami ho sa mga kabataan ngayon nasa bahay, nakikinig lamang, nanonood, at pa-relax dahil suspended naman ang klase. Eto ho, babala sa mga mahilig mag-cellphone, lalong-lalo na sa mga kabataan. Alam ba ninyo
nakapagpapanipis pala ng bungo o ng skull ng mga bata ng hanggang 50% ang radiation mula sa mga mobile phone kumpara sa epekto nito sa mga matatanda. Kaya yung ginagawang yaya, ang cellphone, makinig kayong mabuti, ha? Yan bang hinahayaan yung bata maglaro na lang maghapon ng cellphone, para para tumahimik, ha? Kuminsan kung ano-ano pa yung mga pinapapanood nyo. Mamaya yung bata, nag-i-scan ng kung ano-ano, ha? Lumabas sa pag-aaral ng mga scientists na nangangahulugan na mas madaling makaapekto sa utak ng mga bata ang exposure nila sa radiation. Ayon sa mga eksperto, dahil dito, ang madalas na paggamit ng cellphone ay posibleng makaapekto sa memorya, atensyon at pagkatuto ng mga bata. Gayunman, patuloy pang inaalam ng mga mananaliksik ang long-term effect din na pwedeng maidulot pa ng paggamit ng cellphone ng mga kabataan. Ayan, ha? Kaya pakiusap po natin sa ating pong mga magulang. Huwag nating gagamiting yayo o yaya ang cellphone. Alagaan natin ng sakto ang ating mga chikiting. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan naman ang Wang Sambayan sa Judicial and Bar Council na huwag magpadala sa political pressure sa pagpili ng susunod na ombudsman. Ayon sa koalisyon, itinatag ni dating Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio. Nakababahala ang kasong isinampa laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Higit ng grupo na tila ang tiyempo at paraan ng pagsasampa ng mga kaso ay para maimpluwensya ng proseso ng pagpili at posibleng hanlangan ang kandidatura batay sa politika at hindi sa merito. Bambala ng Wang Sambayan, ang ganitong hakbang ay maaaring makasira sa kalayaan ng JBC at sa tiwala ng taong bayan. Hinihikayat nila ang Judicial and Bar Council na magdesisyon batay sa kakayahan, karanasan at integridad ng mga kandidato at huwag magpadala sa mga taktikang politikal. Sinabi pa ng koalisyon, nakataya kasi ang kredibilidad ng JBC at ang integridad ng progreso sa pagpili ng ombudsman. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sabi na isang texter natin, bakit mga bata lang? Yung tatay ko nga nagsasalita mag-isa, kagagamit ng cellphone, kapapanood sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Marami talagang mababaliw, ha? Mantakin mo nga naman, maghapon ka magtatrabaho, madaling araw, gising ka na. Di ba? Pagkatapos malalaman mo, yung pondo ng bayan napunta lang sa mga ghost flood control project. Di ba? Tapos may inggit ka dun sa mga nepo babies. Di ba? Pag bumibiyahe, kung kumain, akala mo sila lang ang anak ng Diyos. Kung magtapo ng pera. Ayan, ha? Mabubwisit ka talaga, Pero ang sinasabi ho natin, yung mga kabataan, let's make this thing serious. Kasi nga, marami sa atin ginagawa ng yaya, kompanyo ng baby, ng mga toddler, ng mga sanggol, ang cellphone. Ay magugulat ka ngayon mga bata, slang kung magsalita Bakit? Nai-influensyahan sila ng mga pinapanood nila, di ba? Gugulat ko minsan, ala Peppa Pig, magsalita yung bata. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat pala doon na lang nag-aral si Sarah, Diskaya. Hindi ba siya gumastos? Pero alam ba ninyo na merong isang taong nagsulong ng paghuhugas ng kamay ang naparusahan? At eventually namatay. Hindi biro, Alam ba ninyo noong 1840 na diskubre ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang mga karamdaman? Yan po ay napakasimple na approach, Pero naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng malawakang sakit noong 1840. Nagsimula ang ideya ng paghuhugas ng kamay gamit ang chlorinated lime solution mula kay Dr. Ignace Samalways.
1847 po kasi nang magtrabaho si Dr. Samuel Weiss sa Vienna General Hospital kung saan nadiskubre niya ang pagtaas ng kaso ng pagkamatay ng mga bagong panganak na mga nanay dahil sa tinatawag na puerperal fever o childbed fever. Dito niya natuklasan na mas mataas ang death toll sa mga clinic kung saan may mga doktor pa man din at mga medical students na nagtatrabaho kumpara sa isang clinic na tanging mga midwife lamang ang naroroon. Gana naman ho, kagagaling naman talaga ang ating mga kumadrona, no ha? Magandang umaga ho sa mga miyembro ng Philippine League of Private and Government Midwives at ng Midwives Foundation of the Philippines. Ha? Makinig kayo. Kita ho ninyo, noong mga panahong yun, talo ng mga birthing clinic ng midwife. Ha? Ang mga ospital na pinatatakbo ng mga doktor at mga medical students. Natukoy ni Dr. Samuel Weiss na mula pala ang mga doktor at mga medical students sa autopsy bago magpaanak, kaya't nakakakuha ang mga ito ng cadaverous particles na naipapasa sa mga bagong silang na ina. Bunsod nito, sinubukan ni Dr. Samuel Weiss ang simpleng pagpapatupad ng polisiya sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay gamit ang chlorinated lime solution bago mag-examine ng mga pasyente. Matapos ipatupad ang nasabing polisiya, bumagsak ng 1% mula sa dating 18% ang death toll rate sa ospital. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng medical community. Itinuring nilang insulto ang naturang polisiya ni Dr. Samuel Weiss dahil sa tila inaakusahan silang sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga pasyente at ang kanilang pagiging burara. Ayan, ha? Hindi sila sumusunod sa tamang hygiene at sanitation. Bunsod nito, binatiko si Dr. Samuel Weiss na patalsik pa sa ospital na kanyang pinaglilingkuran. Pagkalipas ng mga taon, alam mo ninyo na siya, ang tawag dito, na-isolate siya, na-outcast siya. After 2 years, after several months, namatay ho siya. Pagkalipas ng mga taon, napatunayang totoo na ang handwashing theory ni Dr. Samuel Weiss ay magliligtas ng maraming buhay. Yan, ha? Mabuti na lang ngayong mga panahong ito, meron na rin tayong shield bath soap na ginagamit natin sa paghuhugas ng kamay. Umaga, Pilipinas! Yan, ha? Boss Jonathan, maganda ba yung... Boss Eric, okay, segue natin. Di ba? Pero sa totoo lang, yung mga simpleng theory na gano'n, mga simpleng findings, kadalasan ipinagwawalang bahala natin. Pero sa totoo lang, napakahalaga ho talaga ng paghuhugas ng kamay, ha? Pero yung paghuhugas kamay ngayon ng ilang mga nasa gobyerno at sinasabing wala kaming kinalaman dyan sa mga kalokohan sa flood control, ibang usapan ho yan, ha? Nakakahiya yan, ha? Dapat you up to your own responsibility, hindi magtuturo ka ng kung sino-sino. Ay, happy birthday nga pala kay George Molino dyan sa Kinapawan City. Sir George, ha? Belated happy birthday. Siya po ang poging may bahay ni Ma'am Dottie poging may bahay. Poging mister ni Ma'am Dottie Molino, ha? Belated happy birthday, ha? Sa mga taga Kinapawan City, good morning. May buntag kaninyong tanan, ha? Ay, Ma'am Dr. Senny Mendoza, dyan po sa Dalisay, Batangas, good morning. Ambassador Harry Angping, good morning po sa inyo. Sa mga justices natin, ha? Na nakatutok ngayon. Wala rin pasok ang judikatura yata ngayon, ha? Kasi walang pasok sa gobyerno. Si Justice Energito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon ng Court of Appeal, si Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema, siyempre si Ma'am Sally, Mama Sally, na laging nakatutok sa atin. Good morning. Maganda umaga din kay, siyempre kay Chief Justice Alex Diaz-Mundo, Justice Maidos Marquez, yung mga maaga nagsisigising. Napaghahalata kayo, maaga kayong gumigising para mag-exercise. Ayan. Hindi ko naman sinasabing senior na. Huwag natin sasabihin ng senior. Ayan, ha? Basta ano yan? Senior sa serbisyo sa gobyerno. Ayan, ha? Magandang umaga ho sa inyo, ha? Sa lahat ng ating mga suki. Maganda umaga, Pilipinas! Babatiin mo lang, may pangtsaw ka pa eh. Ayan, ha? Nasa ilalim ng full alert status ngayon ang Iligan City dahil sa papalapit na huling bahagi ng selebrasyon ng Diandi Festival 2025.
Ngayong araw na ito, yung kanilang end culmination, Ayon kay Police Major Sandrex Panolong, mahigpit ang ginagawang pagbabantay, lalong-lalo na sa mga matataong lugar tulad ng City Plaza, Anahaw Amphitheater, sa Fiesta Park, mga mall at mga tindahan, mga gymnasium, mga panahong kalsada at simbahan. Pinalakas din ang puwersa ng pulisya sa tulong ng Special Action Force, Regional Mobile Force Battalion at mga Foot Mobile Patrol para sa pangangalaga sa buong area. Nakahanda ng mga responder ang Disaster Risk Reduction and Management Office, Public Safety Command Center at ang Bureau of Fire Protection at ang Philippine Coast Guard, yan din ang mga medical team kaugnay ng culminating activity ng Diandi Festival ngayong araw na ito dyan po sa Iligan City. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang, ACES na umaga. Pilipinas! 5 minuto na lamang bago po mag-ACES na umaga. Oy, sa ating mga suki, nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkakaringkel? Sumihina na ba ang kalamnan? Epekto ho yan ng ating pagtanda. Ipinapakilala ang Ultaflex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at ang glucosa green. Ito po naman ay para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawiin po ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi po gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Inatasan naman ng Department of Trade and Industry ang lahat ng mga online seller na magkaroon ng Philippine Trustmark Digital Badge sa kanilang mga online stores. Kabilang narito ang online sellers sa online shopping site tulad ng Shopee, Lazada at TikTok. Ito ay pagpapatunay na sumusunod sa tamang e-commerce practice ng pagnenegosyo ang mga online seller at sumusunod sa batas. Line din ang Trustmark Seal na bawasan ng online na pandaraya, mga peking produkto at mga substandard na item. Bahagi ito ng Internet Transaction Act of 2023, ngunit hindi pa ito nito saklaw ang mga nasa Facebook Marketplace na nagbebenta lamang ng isa o dalawang item o nagbebenta ng mga personal item. Unang itinakdang deadline ay September 30, 2025, ngunit maaari pa daw itong palawigin hanggang katapusan ng taon. Kailangan lamang magparehistro online ang mga online seller, magsumite ng mga kinakailangan dokumento tulad ng DTI Business Name Registration, BIR Certificate of Registration at iba pa. Para sa mga micro at small businesses naman, waive na ang application fee sa unang taon, ngunit ang iba ay kailangan magbayad ng 1,130 at valid na Trustmark sa loob ng isang taon. Ngayon pa lamang may mga nagre-reklamo na tungkol dito pero ito ho naman malinaw na laan lamang para ho masiguro natin na napapangalagaan ang interes ng ating mga kababayan. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas, pwede na ninyong inominate ang paborito mong DJ, announcer, news reporter, pati na mga paborito mong programa sa Radyo Natin Excellence Awards 2025. Para makapag-nominate, bisitahan lamang ang official Facebook ng Radyo Natin Nationwide o kaya diretso na sa website na radyonatin.com/awards. Hanapin po ninyo yung how to nominate. I-click po yan para mag-fill out kayo ng form at pagkatapos i-submit. Po pwedeng mag-nominate sa lahat ng mga categories pero hindi allowed ang mga duplicated nomination. So ano pang iniintay po ninyo sa mga suki natin sa radyo natin tatanggap kami ng nominations hanggang October 15, 2025. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod ang 2x2 sa ACES Balita, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ito po si Kuya Angel Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat ho muli sa ating mga pulis at mga sundalo sa pagpapanatili ng kanilang presensya at ng kanilang malamig na ulo sa naganap ng mga rally kahapon, bagamat may ilang nagtangkang magsimula ng gulo. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Hindi yung ibang spelling na lumalabas sa Facebook, We must learn to live together as brothers or perish together as fools. Isang minuto na lamang, ACES na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!